Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kagaya ng inaasahan, dumagsa kahapon October 8 sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ang ilang mga kilalang personalidad na nagnanais tumakbo bilang senador sa halalan sa susunod na taon. Kabilang sa mga nag-file ng kanilang COC, sina former Senator Kiko Pangilinan, former Executive Secretary Vic Rodriguez, kontrobersyal na whistleblower na si Jomel Advincula, si Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta, former Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, kilalang TV personality at host na si Willie Revillame at si KOJC leader Apollo Kibuloy na naghain ng COC sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Muli namang nilinaw ng COMELEC na tatanggapin nila ang COC ng lahat bilang bahagi ng kanilang ministerial duty. Kahit marami kang kaso, kahit paano ang umiikot ng mga issues sa iyo, pwede kang mag-file ng COC. Pwede tatanggapin namin ng COC, pero ang susunod na tanong, pagka ba na-file, pagka tinanggap namin, automatic ba lehitimo kang kandidato? Hindi po. Sa kabuuan, umabot sa 184 senatorial aspirants ang nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy, habang 190 party list groups naman ang nakapag-file ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance sa nakalipas na 8 araw na filing period. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni dismissed Mayor Alice Go na hindi na siya tatakbo sa halalan sa susunod na taon. Ayon sa dating alkalde, uunahin niya munang harapin ang mga akusasyon sa kanya para maging patas sa kanyang constituents sa Banban, Tarlac. Nauna nang nagpahayag ng interes si Go sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na muling tumakbo sa susunod na halalan sa kabila ng kasong nakasampa sa kanya. According to news reports that we read a few days ago, according to your lawyer, tatakbo ko rin ng mayor ulit? Your Honor, sa ngayon, hindi po. Hindi na. What changed your mind? Kasi sabi ng lawyer mo, tatakbo ko ulit mayor. Your Honor, haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Linisin ko po muna yung sarili ko po. At para maging fair din po para sa mga constituents ko po na minamahal ko po. Very good. Hataw Balita ngayon. Dumating na kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lao PDR kasama ang delegasyon ng Pilipinas na dadalo sa 44th at 45th Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit and related summits. Filipino community sa Lao ang unang hinarap ng Pangulo sa pagdating niya roon, kung saan pinasalamatan ng mga ito sa kanilang kontribusyon at pagpapakita ng pagiging mabuting Pilipino. Labis kong ikinatutuwa na malaman ang inyong mga kontribusyon dito sa Laos at kayo mismo ang naging magandang halimbawa ng pagiging isang mabuting Pilipino. Samantala, bago umalis ng bansa kahapon, sinabi ng Pangulo na kabilang sa international issues na tatalakayin sa summit ay ang sitwasyon sa Myanmar, gulo sa Ukraine at Middle East at iba pang usapin sa rehiyon. Binigyan din ni PBBM na isusulong niya na matalakay sa pulong ang tungkol sa mapapanganib ng mga insidente sa West Philippine Sea. As we continue to grapple with sharpening regional tensions, including the recent dangerous incidents in the West Philippine Sea, I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of any disputes in accordance with international law. Hataw Balita ngayon. Sa pag-alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN Summit sa Lao PDR, itinalaga niya si Executive Secretary Lucas Benjamin bilang chairperson ng Committee of Caretakers. Miyembro naman ng nasabing komite sina Agrarian Reform Secretary
Conrado Estrella III at Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Ang Committee of Caretakers ang inaasahang magiging caretaker ng bansa habang nasa ibang bansa si Pangulong Marcos. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng pamahalaan na ginawa nila ang lahat para iligtas ang buhay ng Pinoy na binitay sa Saudi Arabia dahil sa pamamaslang sa isang Saudi national bunsod ng alitan sa pera. Ayon kay Romel Romato, chargé d'affaires ng Philippine Embassy sa Riyadh, isinigawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada alinsunod sa batas sa Saudi. Patuloy namang tinutulungan ng embahada at ng Department of Foreign Affairs o DFA ang iba pang mga Pilipinong nasa death row sa Saudi Arabia. We tried everything, and for many years, and the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. And unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and one of ours has been taken away. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas, ipinakita ni Senator Riza Hontiveros ang isang video interview ng isang nagngangalang Wang Fugwei kung saan sinasabi nitong si Go Huaping o Alice Go ay isang miyembro ng Chinese State Security at isang espiya ng China sa Pilipinas. Si Wang Fugwei ay matalik na kaibigan at nakasama sa selda ni self-confessed Chinese spy Xie Jingjiang na una nang nagsabi na spy si Go. Sinabi nito na ang operasyon ng POGO ay bahagi ng pang-espiya at pangangalap ng impormasyon ng gobyerno ng China sa Pilipinas. 郭海平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面，他的情况和佘志良先生有很多相似的。 Itinanggi naman ni Alice Go ang mga alegasyon na ito at iginiit na hindi siya espiya at kailanman ay hindi siya nagtrabaho sa gobyerno ng ibang bansa. Hataw Balita ngayon. Muling ginamitan ng water cannon ng Chinese vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsasagawa ng routine resupply mission sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Ayon sa BFAR, 4 na Chinese vessel ang bumuntot sa dalawa nilang barko bago bugahan ng tubig. Gayunman, hindi naman napuruhan ang barko at mga sakay nito at naging matagumpay pa rin ang resupply mission. Muling tiniyak ng hukbo ng Pilipinas na hindi sila magpapatinag sa pananakot na ito ng China at magpapatuloy sa pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Yes, we were informed of a water cannon incident in Bajo de Masinloc by the Chinese Coast Guard vessel towards a BFAR vessel. Hataw Balita ngayon. Muling nanawagan ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga ship owners na iwasan ang Gulf of Aden at Red Sea dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Inaatasan ng mga may-ari ng barko na agad na maghanap ng mas ligtas na ruta para sa mga barkong may sakay na Pilipinong tripulante upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ipinagutos din ng DMW sa local manning agency na magsumite ng listahan ng mga may-ari ng barko na nagbago ng ruta para sa monitoring. Hataw Balita ngayon. Nanumpa na kahapon si former Cavite Governor John B. Remulla bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG.
Ayon sa bagong DILG Secretary, isa sa mga tututukan niya ay ang pag-iinspeksyon at pagpapasara ng mga Pogo Hub alinsunod sa utos ng Pangulo na pag-ban sa lahat ng uri ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa bansa. Unahin na niyang puntahan ang isang Pogo Hub sa isang isla sa Cavite at sisiguruhin hindi na ito makapag-o-operate pa. That will be the first one to be closed. And correction, it's not ours. It was our property, but it's not ours. But that will be the first one closed just to show a proof of sincerity that I will start with my province and make sure that it is closed. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng suporta ang Philippine National Police sa bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government na si Secretary John Vic Remulla. Si Secretary Remulla ang pumalit kay former DILG Benhur Avalos na tatakbo bilang senador sa 2025 elections. Ayon sa PNP, naniniwala sila sa kakayanan ni Secretary John Vic pagdating sa serbisyo publiko. Kaya welcome sa kanila ang pagkakatalaga dito bilang bagong kalihim ng kagawaran. Well, we welcome po dito po sa bagong pagtatalaga po sa ating bagong secretary po ng Interior and Local Government, si SILG John Vic Remulla, at alam po natin yung kanyang background at matagal po siyang naging gobernador po ng Cavite, and we are pretty sure na kung ano man po yung kanyang mga experience bilang local chief executive po ng probinsya po ng Cavite ay magagamit po niya yon para madadala po niya yon sa pagsisilbi po niya bilang SILG, and we want to commit, yung PNP po would like to commit our full support to him just like we did in the mga previous SILG na nanungkulan po. Hataw Balita ngayon. Walang nakikitang problema si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa pagkakaroon ng dalawang Remulla sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si DILG Secretary Remulla ay ang nakababatang kapatid ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla. Ayon kay Secretary John Vic, may kanya-kanya silang kasanayan na makatutulong sa bansa. Gaya niya na biyasa pagdating sa local government makalipas ang 29 na taon nitong serbisyo sa lokal na pamahalaan. I've been in local government for 29 years and I've seen everything from crooked cops to good officials to bad officials, and I think I know what the reforms and what forward paths should be taken. Naghain na kahapon October 9 ng kanyang Certificate of Candidacy o COC ang veteranong aktor at apo ng political clan na si Ramon Raymond Bagatsing III para sa pagka-alkalde ng Maynila sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa partido, inaprubahan ng liderato ng kanilang Manila chapter ang pag-endorso sa aktor kung saan makakasama naman ito sa pagtakbo para sa pagka-vice-alkalde si Pablo Dario Chiqui Ocampo na dati nang nanungkulan bilang konsehal ng lungsod. Sa kasalukuyan, wala pa anyang formal na pag-uusap sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng kinatawan ng PFP Manila chapter. Hindi naman nababahala ang aktor sa kanyang mga makakatunggali na sina dating Manila Mayor Isko Moreno at ang kasalukuyang punong lungsod na si Mayor Hani Lacuna. Ako po ay hindi naghangad ng pwesto, hindi nag-ambisyon, ngunit naghihintay ng tawag. Naghihintay ng tawag na maniniwala, naghihintay ng mensahe sa taas. Dahil ako'y naniniwala na kung totoo ang iyong layunin, na hindi ko kailangan makipaglaban at maraming tapakan para marating ang dapat marating, para lang tumulong. Naniniwala ako na sasang-ayon ang panahon, sasang-ayon ang tadhana, para kami ngayon ay nakaupo ngayon sa harap niyo at inaalay ang aming pagsisilbi sa Manileño. Hataw Balita ngayon. Pinabulaanan ng Department of Immigration ang naunang pahayag nila Alice Go o Go Huaping at Sheila Go na nagtungo sila sa Sabah, Malaysia gamit ang bangka.
Ayon kay Immigration Commissioner Joel Villado, pumasok ng Malaysia sila Guo sakay ng eroplano noong July 18. Wala ring umanong record na magpapatunay na pumasok sila sa Sabah noong July 19, kagaya ng kwento ng mga ito. Sinabi rin ni Senator Risa Hontiveros na napatunayan na rin ng BI na peke ang tatak sa passport ni Sheila na dumating ito ng Sabah. Hataw Balita ngayon. Nagsimula ng exercise Sama-Sama 2024, isang maritime training activity sa karagatan ng Northern Luzon na nilahukan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan, Australia, Canada at France. Ayon kay Commander John Pierce Alcos ng Philippine Navy, 1,500 na sundalo ang kasali sa pagsasanay, kabilang ang 700 mula sa Pilipinas at 600 mula sa Royal Canadian Navy, Japan Maritime Self-Defense Force, French Navy at Royal Australian Navy. Nakatuon ang joint drill sa territorial defense, disaster response at maritime security. Bahagi ito ng pagpapalakas ng naval capabilities upang maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Our collaboration with other like-minded navies is very important for regional peace and stability in this part of the globe. So the readier we are, the more peaceful this particular region will be. Nung na bilang bagong gobernador ng lalawigan ng Cavite, si dating Vice Governor Athena Tolentino nitong Martes, October 8. Ito'y matapos na mabakante ang nasabing posisyon dahil sa pagkakatalaga kay dating Governor John Vic Remulla bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kahapon, pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa nito kasama ang kanyang pamilya. Si Athena Tolentino ang kauna-unahang babaeng gobernador na naitalaga sa Cavite. Nakapanumpa na rin kahapon bilang vice-gobernador si dating Cavite 3rd District Board member na si Shernan Jaro o Shernan Haro. Hataw Balita ngayon. Tatakbo bilang gobernador sa lalawigan ng Cavite si Cavite 7th District Board member Francisco Gabriel Abeng Remulla. Makakatambal naman niya si Cavite 2nd District Board member Ram Revilla na tatakbo sa pagka-vice-gobernador ng lalawigan. Samantala, isinurrender na sa pulisya ng ilang kandidato sa politika sa Cavite ang kanilang mga baril bilang pagtugon sa panawagan na mapayapang halalan. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Matapos mag-withdraw ng kandidatura si dating Cavite Governor at ngayon Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nitong Martes, October 8, nagsumiti na ng kanyang Certificate of Candidacy si Cavite 7th District Board Member Francisco Gabriel Abeng Remulla. Si Abeng Remulla ay ang bunsong anak ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Makakatambal naman niya si Cavite 2nd District Board Member na si Ram Revilla na tatakbo bilang vice-gobernador ng lalawigan. Si Ram Revilla ay ang bunsong anak ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. Samantala, matapos namang mag-file ang COC, i-turn over na ng ilang mga kandidato ang kanilang mga baril sa Philippine National Police. Kabilang sa mga nagpa-safekeep ng kanilang baril sina Imus City Mayor Alex A.A. Advincula, Cavite 3rd District Representative A.J. Advincula at 3rd District Board Member Arnel Oni Cantimbuhan. Ayon sa PNP, paraan nila ang gun safekeeping upang maiwasan ang karahasan at matiyak na magiging mapayapa ang halalan sa lalawigan. Mas pinaigting po na programa sa Upland Katok kung saan pinapakiusapan namin yung mga firearm holders, lalong-lalo na po yung mga may expired na lisensya, may expired na LTOC, ay surrender po sa amin ang mga baril para hindi po magamit or kaya po para maging peaceful po ang ating halalan. So hindi lang po ito candidates, pati po mga supporters nila, pati din po mga kapartido nila, kamag-anak lang na nakilala po nila. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Irresponsible and selfish ang pagpapakalat ni dating United States President Donald Trump ng maling impormasyon tungkol sa available resources para sa mga nakaligtas sa Hurricane Helene ayon kay Vice President Kamala Harris. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita
ngayon. Binatikos ni Vice President Kamala Harris ang pagpapakalat ni dating Pangulong Trump ng maling impormasyon hinggil sa resources na magagamit para sa mga survivor ng Hurricane Helene. Sinabi ni Harris na ang mga pahayag ni Trump ay napaka-irresponsable, partikular na habang may paparating na bagong bagyo sa Florida at malapit na ang araw ng halalan sa November 5. Aniya, maraming resources ang Federal Emergency Management Agency na nakalaan para sa mga nangangailangan ng tulong sa panahon ng krisis. Tinutuligsa rin ng pangalawang Pangulo si Florida Governor Ron DeSantis na ayon sa bise ay nakikilahok sa political gamesmanship kasunod ng mga epekto ng Hurricane Helene. Sinabi ni DeSantis na hindi niya alam na tinawagan siya ni Harris. Iginiit naman ni Harris na sa oras ng kagipitan, hindi dapat naglalaro ng politika, kundi dapat ay inuuna ang kapakanan ng mga tao. Jazz Masakayan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nakakatakdang maging operational pagsapit ng 2030 ang bagong naval base sa Malaysia. Ang pasilidad na ito sa Bintulu ay nasa ilalim ng 150 km mula sa pinag-aagawang Luconia Shoals na inaangkin din ng China. Ito ang humahataw na balita ni Joanna Besonia. Hataw Balita Ngayon. Mahalaga ang bagong naval base sa Borneo para sa kakayahan ng Malaysia na harapin ang tumitinding banta sa pinag-aagawang South China Sea. Inaasahang magiging operational ito sa taong 2030 at itatayo sa Bintulu, Sarawak na kilala sa tawag na Biting-Biting Giali sa Malaysia. Ang lugar na ito ay sakop ng eksklusibong economic zone ng Malaysia, ngunit inaangkin din ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sa mga nakaraang buwan, lalo naging agresibo ang China sa pagsasagawa ng kanilang mga pag-angkin sa South China Sea. Inamin ni Prime Minister Anwar Ibrahim na nahihirapan ng Malaysia na bantayan ang kanilang malawak na maritime domain, kasunod ng mga aligasyon ng Estados Unidos na naging habang bansa para sa pagpupuslit ng langis mula Iran patungong China. Sinabi ni Thomas Daniel, isang foreign policy and security specialist mula sa Institute of Strategic and International Studies Malaysia, na mahalaga ang bagong base sa Bintulu sa pagpapalakas ng kakayahan ng Navy ng Malaysia. Ayon naman kay Malaysian Defense Minister Muhammad Hassan, napili ang Bintulu dahil sa strategic location nito malapit sa Luconia Shoals at Kasawari Gas Field. Joanna Bisonia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala ang National Hurricane Center patungkol sa panganib ng bagyong Milton na inaasang tatama sa lupa gabi ng Miyerkules o madaling araw ng Huwebes bilang isang major hurricane. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Lumakas pa at tuluyang naging Category 5 ang Hurricane Milton. Mayroon itong lakas ng hangin na umaabot sa 180 miles per hour, kaya nagbigay ng babala ang mga otoridad para sa mga nasa bahagi ng West Central Florida. Inaasahang magdudulot ito ng malubhang storm surge na maaaring umabot ng higit sa 15 talampakan. May potensyal si Hurricane Milton na maging isa sa mga pinakamapaminsalang bagyo sa kasaysayan ng West Florida ayon sa pahayag ng Hurricane Center. Mula Linggo hanggang Lunes ng gabi, ang lakas ng bagyo ay mabilis na tumaas mula Category 1 patungong Category 5. Maraming lugar sa Florida ang nagpatupad ng evacuation bilang paghahanda sa pagdating ng Hurricane Milton. Ititigil ng Tampa Bay International Airport ang mga flight bandang 9:00 ng umaga local time. Nakatakdang isara ang mga paaralan sa higit 20 county at kinansila ng University of Florida at iba pang kolehiyo ang mga klase sa linggong ito. Inaprubahan din ni United States President Joe Biden ang isang emergency declaration para sa Florida at pinahintulutan ang Federal Emergency Management Agency o FEMA na i-coordinate ang tulong sa mga biktima ng sakuna. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isang buwan matapos manalasa ang bagyong Yagi sa Vietnam, patuloy pa rin humaharap ang pamahalaan sa malawakang pinsala na tinatayang aabot sa 81.8 trillion dong o $3.29 billion.
Itong mahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Mahigit 300 tao ang nasawi sa Vietnam dahil sa bagyong Yagi na tinawag na bagyong Enteng sa Pilipinas. Nasa 400,000 bahay ang nasira hanggang sa pagtatapos sa Setyembre. Pati na rin nagnatayang nasa 270,000 hektarya ng mga palayan. Ang bagyong Yagi, ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Asya ngayong taon, ay nabuo sa silangan ng Pilipinas noong September 1. Tumuwid ito sa South China Sea at bumagsak sa Vietnam noong September 7. Pinakamatindi ang pinsala sa mga bulubunduking lugar gaya ng Inbay. Agad namang tumugon ng ilang bansa tulad ng Australia at Japan sa pamamagitan ng pamimigay ng relief supplies. Hindi pa tiyak ang kabuuang epekto ng bagyong Yagi sa ekonomiya ng Vietnam. Ayon sa gobyerno, maaaring mabawasan ng 0.15 percentage point ang economic growth rate ngayong taon dahil sa pinsalang dulot ng pagbaha. Gayunpaman, inaasahan ng ilang analyst na maaaring makatulong sa ekonomiya at magpataas ng paggastos ng gobyerno ang demand para sa reconstruction. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Ang low pressure area nasa West Philippine Sea ay tuloy na pong nalugsaw. Northeasterly surface wind flow o yung hangin na bumula sa hilagang silangan ay nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Samantala, itong bagyo o tropical depression nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Inyong makikita, napakalayo sa ating bansa. Nasa 2,605 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Malabo itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Inyong mapapansin ang cloud cluster o yung kumpulan ng mga kaulapan dito sa may East Philippine Sea. Dulot po yan ng trough ng bagyong nasa labas ng ating Area of Responsibility. Dahil po sa banayad hanggang sa katamtaman ng ating mga pag-alon sa buong kapuluan, kaya wala po tayong gale warning ngayong araw. Safe naman po pumulaot ng ating mga kababayan, pero mag-ingat pa rin po tayo dahil sa mga nabubuong thunderstorm, kadalasan yan sa hapon o sa gabi. Ang araw pong sisikat sa ganapong 5:47 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:40 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Inaprubahan kahapon October 8 ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsasampa ng kasong material misrepresentation laban kay Alice Go, ang tinanggal na alkalde ng Banban, Tarlac, kaugnay ng kanyang kandidatura sa halalan noong May 2022. Ayon sa COMELEC, nabigong patunayan ni Go na siya ay nag-renounce ng kanyang Chinese citizenship na isang pangunahing kondisyon para sa kanyang kwalifikasyon. Nakita rin ng COMELEC na may pagkakatugma sa fingerprints ni Go at Hua Ping Lin Go na nagpapatunay na sila ay maaaring iisang tao. Hataw Balita ngayon. Nakumpiska ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang parcel na naglalaman ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 111 million pesos noong Setyembre 26 taong kasalukuyan. Mula sa Mexico ang naturang shipment kung saan nakatago sa loob ng wax at ipinagbabawal na gamot at nakasiksik sa 5 handmade cultural craft paintings na may kabuang timbang na 16.34 kilograms. Agad naman itong ipinasa sa PIDEA para sa karagdagang investigasyon. Pinuri ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang BOC NAIA para sa kanilang pagiging mapagbantay at ipinahayag na patuloy ang kanilang laban kontra iligal na droga sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang mga hakbang sa border control.
Inaasahang magiging mahigpit ang labanan sa mayoralty seats sa Davao City sa 2025 local elections. Ito ay dahil sa muling pagsabak ng dalawang matunog na pangalan sa lungsod pagdating sa politika, ang Duterte at Nograles. Si Marisol Montaño humahataw. Hataw Balita ngayon. Matapos ang ilang taong pagiging magkaalyado, ngayon ay muling nabuhay ang pagiging magkaribal sa politika ng kampo ng Duterte at Nograles. Yes, I filed my certificate of candidacy para makahatag kita with choice sa Davao. Lalabanan ni dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles sa pagiging mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aminado ang opisyal na hindi magiging madali ang susuungin niyang laban sa 2025 local elections. Sa tinuod lang, pining proseso, pining desisyon, daghan ang nag-suporta, daghan ang nag-text. It was not an easy decision. Maraming sumusuporta, maraming nag-convince sa atin para makahatag ng choice sa Davao, para makahatag ng chance sa Davao, para dunay mapilian ang mga taga Davao. Kabilang sa plataporma ni Nograles ay ang pagsasaayos ng drainage system na matagal na aniyang problema ng lungsod na mangangailangan din umano ng tulong mula sa nasyonal. Kasama rin ni Nograles na naghain ng COC ang kanyang kapatid na si Attorney Migs Nograles na tatakbo bilang congresswoman sa 1st District ng Davao, na siyang magiging kalaban naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang running mate naman ni Nograles ay si Councilor Bernie Alag na makakalaban ni Sebastian Baste Duterte sa pagka-vice alkalde. Samantala, pinabulaanan naman ng hupong sa Tawong Lungsod Party ang naging usap-usapan sa social media na pang-withdraw umano ni dating Pangulong Duterte sa kanyang COC sa pagka-alkalde at tatakbo bilang senador. Sa official statement nito, nilinaw ng partido na nananatiling alkalde ang kanyang tinatakbuhan at committed sa pagbabalik serbisyo sa mga Davaoenyo. Matagal lang magkatunggali sa politika sa Davao ang pamilya Duterte at Nograles. Ngunit natapos lamang ito nang magpakita ang mga Nograles ng suporta sa dating Pangulo nang tumakbo ito sa 2016 presidential election at isinama ni PRRD noon si Attorney Nograles sa kanyang gabinete. Sa muling paghaharap ng magkaribal na pamilya sa politika sa 2025 local elections, inaasahang magiging mahigpit ang laban. Ngunit sa huli, ang kailangan pa ring manaig ay ang boses ng mga Davaoenyo. Sa pagtatapos ng COC filing, umabot na sa 78 ang nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy dito sa Comelec Office sa Magsaysay Park. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kabilang si Mayor Benjamin Magalong sa last-minute filers na naghain ng kandidatura kahapon sa Baguio City. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Hindi sa Senado o bilang congressman kundi muling tatakbo para sa kanyang pangatlo at huling termino bilang City Mayor ng City of Pines. Tinapos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang espekulasyon tungkol sa kanyang kandidatura sa Senado sa huling araw ng paghahain. Kahapon araw ng Martes, October 8 sa pamamagitan ng formal na paghahain nito ng ikatlo at huling bid bilang alkalde ng lungsod. Tumatakbo sa ilalim ng bandila ng Good Governance Alliance. Ipinosisyon ni Magalong ang kanyang kampanya sa muling halalan sa parehong mga pangunahing halaga ng transparency at serbisyo na tinukoy ang kanyang mga nakaraang termino. Kasama sa kanyang talaan ang pinaghalong mga batikang lingkod bayan at mga nangangakong bagong muka. Lahat ay nakatuon sa pagtataguyod ng kahusayan at integridad sa pamahala. Maraming nagsasabi na akala nila tatakbo ako ng senator, pero several times nagsabi na ako na I'm not running for senator. I'm not running also for congressman. I'm going to finish my term as mayor. Kasi ang dami pa natin gagawin. Alam mo, yung programa natin to address urban decay, kasi yung urban decay talaga ang kailangan natin tutukan dito because it was a result of that study. At data-driven yun eh. Evidence-based yun. Kasama sa line-up ng mga kandidatura ng Good Governance Alliance, si incumbent Councilor Isabelo Popo Cosalan Jr.
para sa congressional seat, habang si Vice Mayor Faustino Oloan ay naghahangad na muling mahalal. Sinamahan ng mga veteranong konsihal na sina Jose Molintas, Peter Fianza at Fred Bagbagi na muling mahalal sa Konseho ng Lungsod, Sinasangguniang Kabataan Federation President John Ray Mananing, Lower Quirino Punong Barangay Van Dicang, South Central Aurora Hill Punong Barangay Levi Orcales, Attorney Paulo Salvosa, Pam Carino, Spencer Basbas, Yuri Quiaco Wegan at June Orca. Sa alyansa ay suportado ng National People's Coalition o NPC, Partido Federal ng Pilipinas at Liberal Party. We have to know how to listen to them. And kaya nga nakita niyo yung line-up namin, dami mga bata. Dahil they have a different perspective, they believe in change, they're courageous, they understand the context and concept of resiliency, innovation, and sustainability. They understand the 17 Sustainable Development Goals, and they can align it with our core agenda. Kaya talagang very passionate kami na i-promote itong mga batang leaders namin, batang candidates. Kabilang sa mga naghain ng kandidatura para sa pagka-alkalde ng Baguio, sina Term Representative Mark Go at outgoing Councilor Benny Bumugaw. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang kasaysayan at kahalagahan ng mga swing states na nagpapakita ng kanilang kritikal na papel sa pagtukoy ng kalalabasan ng halalan para sa pagkapangulo ng Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Kakaiba ang proseso ng halalan sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa Estados Unidos. Di tulad sa Pilipinas, ang Pangulo at Pangalawang Pangulo sa US ay kadalasang tumatakbo bilang isang party ticket kaya sila ay mula sa parehong partido. Hindi rin nakabatay sa popular vote ang maaaring manalo bilang bagong Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa, kundi sa tinatawag na college electoral votes. Bawat estado ay may naaangkop na bilang ng electors batay sa bilang ng kanilang congressional representatives, dagdag ang 2 para sa kanilang 2 senador. Sa kabuuan, mayroong 538 electors sa Amerika at ang kandidato makakakuha ng 270 o higit pang electoral votes ang siyang magiging pangulo. Kapag nanalo ang isang partido sa popular vote sa isang estado, sa kanila na ina-award ang lahat ng electors ng estado. Dito nagiging mahalaga ang tinatawag na swing states na kilala rin bilang battleground states. Ito ang mga estadong hindi palagi nagbibigay ng kanilang majority vote sa halalan. Karamihan sa mga estado ay makikita na ang historical voting trends, gaya ng California na kadalasang pinapaboran ang Democrats at Texas na Republican ang palaging nananalo mula pa noong 1970s. Noong 1980s hanggang 1990s, ang Ohio ang kilalang swing state na bumoboto sa magkabilang partido bawat halalan. Ayon sa latest survey para sa 2024 US election, kabilang sa pangunahing swing states ang Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada at North Carolina. Ayon naman sa political analyst ng US, ang 7 estadong ito ang posibleng magdesisyon sa tagumpay ni na Democratic candidate Kamala Harris at Republican Donald Trump sa White House sa November 5 election. Kung makukuha nila ang 4 o higit pa sa mga estadong ito, malalagpasan nila ang 270 electoral votes na kinakailangan upang magwagi. Ngayon, partikular na pinagtutuunan ng pansin ang campaign funds ni na Harris at Trump ang mga estadong ito, lalo na ang Pennsylvania na may pinakamalaking bilang na electoral votes sa 7 swing states. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagpadala ng 2 proposal si Mexican President Claudia Sheinbaum sa Kongreso ng bansa upang maipatupad ang ilang pagbabago sa electoral laws. Ito ang mahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon.
Inaprubahan ng Kongreso sa Mexico noong Setyembre ang malawakang reforma na magpapatupad ng eleksyon ng mga hukom sa loob ng susunod na 3 taon upang sugpuin ang katiwalian. Nakatakda ang eleksyon sa June 1, kasama ang pagbabawas ng bilang ng mga hukom ng Korte Suprema. Mula sa 11 ay magiging 9 na lamang ang mga ito. Samantala, bumoto ang Korte Suprema ng Mexico upang suriin ang constitutional challenge laban sa reforma at upang malaman kung maaapektuhan nito ang kalayaan ng mga kortes sa bansa. Noel Paul Yarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang mga doktor sa Canada na maging alerto sa mga kaso ng scurvy dahil sa lumalalang food insecurity. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita. Si Orling Quijano live. Hataw Balita ngayon. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Dito sa bansa ng Canada at Amerika, alam naman natin medyo mayamang na bansa ito. Pero ano ba itong scurvy, Orlin, at paano ito nakukuha at paano natukoy na may ganitong possibility sa lugar natin ngayon? Scurvy ay isang sakit na dulot ng matinding kakulangan sa vitamin C na kilala rin bilang ascorbic acid. Nagmumula ang nasabing bitamina sa mga natural na pagkain tulad ng citrus fruits at mga gulay tulad ng broccoli at spinach. Lumilitaw ang mga sintomas ng scurvy sa loob ng 8 hanggang 12 linggo ng hindi sapat na intake ng vitamin C. Kabilang sa mga sintomas na ito ay ang labis na pagkapagod, malalaking pasa, pagdurugo ng gilagid at mga hemorrhage na nagiging sanhi ng pagkapula ng mga follicle ng buhok. Kung hindi maagapan, maaring humantong ang scurvy sa biglaang pagdurugo sa loob ng katawan, pagkasira ng red blood cells at sa kalaunan ay kamatayan. Ayon sa ulat ng Canadian Medical Association Journal o CMAJ, may koneksyon ang scurvy at food insecurity, kung saan maraming tao ang napipilitang bawasan ang kanilang kinakain o pumili ng mga pagkain kulang sa sustansya. Batay naman sa pag-aaral ng Statistics Canada na inilabas noong Mayo, umabot sa 16.9% ng mga Canadians ang nakaranas ng katamtaman hanggang malubhang kakulangan sa pagkain noong 2022, kumpara sa 12.9% noong 2021. Balik sa'yo, Sunny. Orlin, kagaya na nabanggit natin kanina, alam natin mayamang bansa ang Canada pero nakakalungkot na may ganyang mga balita ng food insecurity pa rin. Pero bang partikular na mga pangyayari na nangyayari dyan sa inyo at pag-aaral na nag-udyok naman na bilang paglabas itong babala ng mga doktor dyan sa Canada? Oo, Sunny, napansin talaga ng mga Doctors Association dito sa Canada na tumataas nga yung mga cases. Kadalasan hindi siya nakikita in the hospitals but because of the increase as well as yung comparison din sa United States. Dyan sa lugar ninyo, Sunny, meron din study na na-publish noong July na tumaas yung hospital records ng mga bata na mayroong scurvy. Kaya naudyok ito para magkaroon din ng study dito sa Canada, kaya nakita nga na may relationship between doon sa increase syempre sa cost of living and cost of food dito sa ating bansa, as well as those diseases that are coming that are related nga sa nutrition, kasi mas madalas na mas mura unfortunately yung mga junk food dito sa Canada compared dun sa mga fresh na gulay, masustansyang pagkain, kaya tumataas yung mga bilang ng mga taong nagkakaroon ng vitamin C deficiency, Sunny. Para naman sa mga kasangbahay natin, Orlin, ano bang mga bagay ang suggestion ng mga medical experts na hakbang na maaaring gawin ng mga tao upang maiwasan itong scurvy, lalo na dyan sa Canada? Oo, Sunny, in addition nga dun sa pagtaas ng intake ng pagkain na masustansya sa mga gulay at prutas, ina-encourage din ng mga doktor, yung mga Canadians na lumabas din for the environment, also to get sun as well. Kasi nga, usually during the winter months, kadalasang maagang dumidilim dito sa North America. So, importante din yung pagkakalabas at pagkakaroon ng exercise. At bukod pa doon, meron din mga
parties that are advocating nga for more nutrient food in the food banks. Dahil meron namang mga resources dito sa Canada para sa may hirap, katulad nga ng mga food banks. Kaso kadalasan nga, most of the food there is canned goods, etc. Kaya sa ating mga kasambahay, even our fellow Filipinos here in Canada who are able to give and help others as well, hunanawagan din yung mga food banks and those social services for donations na mga for fresh food din naman para makatulong sa mga nangangailangan dito sa ating bansa, especially those who are lower income, Sunny. Alright, very good update and information para sa mga kasangbahay natin. Salamat, Orly Quijano, mula naman dyan sa Toronto, Canada. Humarap kahapon sa pagdinig ng Senado ang isang Jessica Francisco na tumulong umano para mapasuko si dismissed Mayor Alice Go. Ayon kay Francisco, sinamahan pa umano siya ni PNP Intelligence Group General Romeo Macapas nang bisitahin nito si Go sa PNP Custodial Center matapos sabihin na may vital information na bibitawan ang dating alkalde tungkol sa malalaking tao na sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sinabi naman ni Senator Bato de la Rosa na itinanggi ng naturang PNP official ang akusasyon ng resource person kaya ipinasight in contempt ito ng senador. May nakuha rin umano siyang impormasyon na may nag-uutos anya kay Francisco mula sa Malacanang na idawit ang pangalan nila ni former President Rodrigo Duterte, Senator Bongo at sa affidavit. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Marcos Kapitulo 9, talatang 50. Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaala? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ikasyam sa buwan ng Oktubre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako pong inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, October 9, 2024. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.